Paano nangyari na mapakulong ng isang bata ang kanyang sariling ama? Panoorin natin ang istorya nito. Ang batang ito ay si Ronnie at si Ronnie ay 8 years old at siya nakatira sa Florida kasama ang kanyang mama at ang kanyang kapatid na babae. At si Ronnie, gusto niya ang pangarap ng lahat ng bata, isang stable home life kasama ang pamilya. At ang mama niya ay nagsusumikap para maibigay ito sa kanilang dalawa ng kapatid niya. Gayunpaman may problema, yung papa niya. Ito yung papa niya, si O'Neil. At si O'Neil, medyo magulo ang buhay niya at makailang beses na siyang nakulong dahil sa iba't ibang kasalanan. Isa pa, medyo baliw siya. Palagi siyang sumisigaw, bayolente, at sa huli ay iniwan na lamang niya sila Ronnie at tumangging magbigay ng sustento sa mga bata. Pero sa totoo lang, mas maganda pa nga kina Ronnie at sa kanyang kapatid kapag walang papa nila eh. So, isang araw, noong 2017, may nangyaring di inaasahan. Si O'Neil, nakatayo lang siya doon sa kalye. Biglang may dumaan na kotse sa harap niya at pinaputukan siya ng baril nito. Tinamaan siya ng ligaw na bala at malubang na sugatan. Kaya sinugod siya sa ospital. Pagtapos, nung makalabas na siya ng ospital, walang nag-aalok ng tulong para alagaan siya. Ayaw ng kanyang mga magulang, ayaw din ng kanyang bagong girlfriend. Literal na walang gustong tumulong sa kanya. Kaya tinawagan ni O'Neil ang mama ni Ronnie at dito siya humingi ng tulong. Sabi niya, wala na siyang ibang mapupuntahan at kahit na naghiwalay sila, masama ang loob niya dito. Wala siyang nagawa at pumayag na bumalik si O'Neil sa kanila hanggang makarecover ito. Kaya lumipat si O'Neil, kasama silang tatlo at yun, inalagaan siya ng mama ni Ronnie. Pero sa kasamaang palad, si O'Neil, hindi talaga siya mabuting tao at may pagkabaliw pa. Kaya madalas silang nag-aaway. At isang araw noong 2018, hindi talaga maganda ang nangyayari noon sa kanilang bahay at nagkaroon sila ng isang pagtatalo. At si O'Neil ay nabutan ng topak, biglang nagalit at nakakuha ng shotgun. Ngayon, tumakbo siya sa paligid ng bahay at hinahabol ang mama ni Ronnie. At simula dito, talaga namang napakabilis na mga pangyayari dahil si O'Neil sa kasamaang palad ay pinatay ang mama ni Ronnie. At pagkatapos ay pinatay niya ang sarili niyang anak, ang kapatid ni Ronnie. At ginawa niya ang lahat ng ito sa harap mismo ni Ronnie. Pagkatapos ay nagpasya siyang isunod si Ronnie. Kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak niya ng paulit-ulit ang batang walang kalaban-laban. Pagkatapos ay kumuha siya ng gasolina at ibinuhos ito kung saan-saan sa loob ng bahay kasama na si Ronnie. Pagkatapos ay nagsindi siya ng posporo at sinunog niya ang buong lugar at nagliyab na lang ang buong bahay. At nilang sandali lang ay dumating ang mga pulis at pinagbuti nila ang lugar at nakita nila ang apoy sa loob ng bahay. Noong time na yon, bumukas ang pinto ng garahe at si O'Neil ay casual na naglakad palabas papunta sa mga pulis. At ang sabi ng mga pulis, "Dumapa ka," sigaw nila habang nakatutok ang baril. Ngunit hindi nakinig si O'Neil, kaya't ginamitan siya ng mga pulis ng taser gun at nakuryente ito. At yun na, naaresto siya ng mga pulis. At ito yung kanyang mugshot. At ipinasok na siya ng pulis sa squad car. Ngunit pagkatapos, nakita nila ang isang tila anino na lumalakad palabas ng bahay. Buhay si Ronnie! Nakaligtas siya sa mga saksak at nakaalis na nagliliyab na bahay. At sinugod nila siya sa ospital. At siya ay nasa kritikal na kondisyon at hindi siya inaasahang mabubuhay. Ngunit sa kalaunan, siya ay gumaling at nakarecover. Hanggang dumating sa punto na maaari na siyang bisitahin. Ngayon, habang nasa ospital siya, may nag-visit sa kanya na isa sa mga detective na may hawak sa kaso niya. Ang lalaking ito, si Detective Mike. At isang araw, habang bumibisita si Detective Mike, habang papalis siya, hinawakan ni Ronnie ang kanyang kamay at hiniling niyang manatili ito at manood ng movie kasama niya at pumayag naman si Detective Mike. At yun, natuwa si Ronnie. Kahit papaano meron siyang nakasama sa ospital. Hindi lang yun, si Detective Mike ay patuloy na bumabalik upang bisitahin si Ronnie. Minsan dadalhin niya ang buong pamilya niya para makasama si Ronnie. Ngayon, pagkatapos ng isang group operation kay Ronnie, gumaling na siya ng tuluyan. Pero ngayon, meron siyang bagong problema. Ang kanyang ama, si O'Neil, ay kailangan dumaan sa paglilitis sa court at si Ronnie lang ang nakaligtas, kaya siya lang ang saksi. Ibig sabihin,
ay aasahang siyang magsasalita tungkol sa mga pagpatay na nangyari noong araw na yun at tumistigo laban sa sarili niyang ama. Kaya lumipas ang ilang taon at 2021 na ngayon at 11 years old na si Ronnie. Sa wakas ay nagsimula ng paglilitis kay O'Neal at dahil malinaw na wala siya sa tamang pag-iisip, hindi siya kumuha ng isang abogado at sa halip ay pinili niyang i-represent ang kanyang sarili sa korte. So, sarili niya ang abogado niya. Baliw, di ba? At sa korte, dinidepensa niya na ang mga pulis ay nagtatanim at gumagawa lamang ng mga ebidensya laban sa kanya. At sila ang nagturo sa kanyang anak na si Ronnie na magsinungaling sa korte. Inamin naman niya na pinatay niya ang kanyang girlfriend noong araw na yon. Pero ito ay self-defense ang sabi niya. Kaya itong si O'Neal, nagsubmit ng not guilty plea sa korte at pinanindigan na pinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. At ang mga pulis daw ang nagtampered ng mga ebidensya. Kaya ang kawawang maliit na si Ronnie ay kailangan gawin ng isa sa pinakamatapang na bagay na ginawa ng isang bata. Kailangan niya tumistigo laban sa kanyang sariling ama. At dahil si O'Neal ay gumaganap bilang kanyang sariling abogado, siya ang dapat na mag-cross-examine kay Ronnie. Kaya siya ang nagtatanong sa kanya sa loob ng court at ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila mula nang sa lakayin siya. Nasaktan ba kita nung araw na yun? Oo, matapang na sagot ni Ronnie. At paano kita nasaktan? Sinaksak mo ako, sagot ng bata. Ito yung bagay na nakakatakot para sa isang bata. Pero nagawa ito ni Ronnie at sinabi niya sa korte ang lahat tungkol sa nangyari noong araw na yun. At syempre, sapat na ang kanyang patotoo para makulong si O'Neal habang buhay. At ibig sabihin, ito ay double murder, attempted murder, arson, lahat ng uri ng bagay. Pero ito ang talagang nakakagulat. Matapos basahan ng verdict si O'Neal, siya ba'y mananagot? Magpapakita ng pagsisisi at hihingi ng paumanhin para sa kanyang mga krimen? Hindi. Siyempre, hindi niya ginawa. Sa katunayan, sa pagtatapos ng paglilitis, direkta niya sinabi na hindi siya nagsisisi at gayon pa man, sa huli naniniwala ang hurado kay Ronnie at sa tulong ng kanyang patotoo, nakatulan si O'Neal. Kaya ang katapangan ni Ronnie ay nagbigay sa kanyang mama at kapatid ng hustisya na nararapat sa kanila. Pero ngayon, ang tanong, ano ang mangyayari sa batang si Ronnie? Diba gusto lang niya ay ang pangarap ng lahat ng bata, tulad ng isang magandang pamilya. Ngunit sa parehong araw, nawala ang kanyang ina, kapatid na babae at ang tirahan nila. At mula noong 2018, dinala siya sa estate custody at mula doon, nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang lugar at tumira sa foster care. Ngunit makalipas ang halos isang taon ay may nangyari hindi ka panipaniwala. Natatandaan niyo ba si Detective Mike? Ang pulis na nagtrabaho sa kaso ni Ronnie at bumibisita sa kanya sa ospital. Bueno, isang araw, nakatanggap ng tawag si Detective Mike mula sa isang social worker, isang taong nagtatrabaho sa kaso ni Ronnie. Sabi nito, wala kaming mahanap na bahay para kay Ronnie. Posible bang may kakilala ka na maaaring kumuha sa kanya? Sabi ni Detective Mike, sige, dalhin niyo siya dito. Gusto namin siyang ampunin. At kaya opisyal lang inampun ni Detective Mike si Ronnie at tinanggap siya ng family nito. At ngayon si Ronnie ay may tatay, nanay at mga kapatid. At ito ang pictures nilang magkakasama. Ito naman kuha sa isang baseball game. Kaya sa wakas si Ronnie ay nakakuha ng tahanan at ang maayos na buhay ng pamilya na noon pa niya gusto. Nakakayak ang kwentong ito habang ang kanyang ama, si O'Neal, ay nasentensyahan ng 3 habang buhay na sentensya at plus 90 years sa bilangguan.